Welcome back sa ating YouTube channel. So, mag-try muna tayo ng ating mic kasi hindi gumagana. Worth to wait. It makes you happy. 10 long years I held on tight. Every prayer whispered through the night. Distance tried, but love stayed strong. Hey Lord, come. Ito. Ayan. Hello guys and welcome back again sa ating YouTube channel. So, today's video, ayan. So, napag-usapan natin nakaraan kung saan ba mas maganda magpakasal dito sa Pilipinas or dito sa o doon sa Hong Kong. So, kung nakapag-choose na kayo, nakapagpili na kayo kung saan yung mas matimbang sa inyo, mas less, mas madali kung meron kayong partner na foreigner. So, recommend ko guys sa inyo na magpakasal sa ibang bansa. So, siguro naging practical na din ako dahil alam naman natin na pag dito ka kinasal sa Pilipinas ay napakatagal ng proseso at kung yung partner mo ay sa ibang bansa, napakahabang pag-aantay din yung pag-a-apply mo ng visa. So, sa akin siguro yun ang ma-recommend ko. So, okay, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga vlog. Hinihingal ako. Hinihingal ako. Tumataba na yata ako. Parang nag-add na ako ng half kilo after nag-decrease o nagbawas ng 3 kilos. So, naging 50 kilos na. And then ngayon, parang nearly 51. So, oh my goodness. Papapayat na naman tayo ulit. What? Siguro lang, dahil hindi na ako nagtatrabaho. Kumbaga, hindi na busy. Kain tulog na lang at saka, alam mo na, wala masyadong ginagawa. So, siguro, magiging talaga ako ng weight dito and yan, mag-control lang tayo sa pagkain. Okay, anyways. Ayun po sa Kylie, no? Saan ba guys mas madali? Yan, sinasabi ko na, kung ako ang pagpipiliin, ay gusto ko talaga sa ibang bansa. So, kung may chance man na makalipad kayo at makapag-apply ng visa. So, everyone ay pumipili talaga na magpakasal sa Denmark. Dahil mas mabilis doon magpakasal. Ayan, so, and at the same time, na pag-alaman din namin na mas okay din sa Hong Kong dahil ito ay international recognized. Ayan. So, ayun. Kung nakapagpili na kayo guys, kung sa Hong Kong kayo magpakasal, so ano-ano ba yung ating gagawin na steps kung sa Hong Kong kayo gusto magpakasal. And kung meron kayong gusto magpa-guide at gusto gumamit ng agency, ayan, I recommend. Meron ako i-recommend guys na tutulong sa inyo. Hindi ko lang alam kung magkano yung single nila, pero much better kung meron naman kayong time. Kayo na guys ang mag-register sa online yan. At sasabihin ko itatalakayin ko dito. Malalim matalog. Kumbaga tatalakayin natin dito yung step by step. Ayan. So, una-una, pangalawa is second. Sabay ganun. Prepare natin yung ating passport. Kailangan guys, 6 months before mag-expire yung ating passport, mayroon tayong natira pang mga pages. Ayan. So, kung na-check nyo ng inyong mga passport na nearly na pala mag-expire na next year, kahit 1 year pa yan guys, or 9 months o 8 months. So, mag-renew na tayo. Dahil baka maantala yung ating mga processing na gagawin. So, passport, and then, yung documents natin na, una-una guys, birth certificate. Ayan, birth certificate, Sinumar, and, ano pa ba? Marriage certificate with annotation kung ikaw ay annulled.
Okay? And then, dalhin nyo rin yung inyong annulment papers na galing sa court. Ayan. And, ano pa ba? Kung yung, ito guys, note, kung yung birth certificate nyo ay hindi malinaw, kumuha kayo ng local na birth certificate. Alam mo yung ibibigay mo lang doon sa window, sa inyong city or sa inyong, ano ba yung tawag dito? City registrar. Yan. Yun yung pinapasahan ng mga documents natin pag, bawa, gusto natin ipa-record natin yung ating birth certificate, yung ating marriage certificate, diba doon yung nakalagay. So, sabi lang natin na hindi malinaw o dalhin nyo yung Xerox copy nyo ng birth certificate nyo na hingi ka ng local na birth certificate kasi ita-type nila yan. So, yun. Kung hindi malinaw yung inyong birth certificate, so, hingi kayo yan para hindi na kayo alam mo na, yung time natin ay kailangan nandiyan na lahat para hindi ka na mangapa-ngapa na, ay, antayin yung ganito, kukuha ng ganito. And then, ano pa, yung marriage certificate nyo guys na may annotation sa taas. So, alam nyo na yan kung mayroon kayong, o napagdaanan nyo yung mga annulment paper. So, bago yan ma-clear lahat ay nasa sayo na yung annotation at yung final na decision sa court. Yun yung kinukuha na mayroong certificate of finality, degree of judgment. Ano pa yung isa? Parang tatlo yun eh. So, kailangan andyan yan sa mga kamay ninyo. Kasi kakailangan ninyo yan. Okay, titingnan yan ng Hong Kong Authority. Yan. Ano pa ba? Kung yung partner nyo, okay, yun yung sa atin passport, birth certificate, marriage certificate with annotation kung annulled ka, and annulment papers na galing sa court. Yun. Yun ang ating basic na kailangan. And then, if yung partner nyo ay German or foreigners, so, the same. Passport, birth certificate, ano pa ba? Divorce, kung divorce siya. Or, kailangan natin guys, sa ating Filipino, kailangan natin ng sinumar. So, madali lang yan kukunin kasi pag mayroon ka ng birth certificate with annotation, followed na yan. Nakanote din yan sa baba na annulled or void na yung ating kasal. So, kung divorce, dalhin nyo rin yung divorce papers. And ito guys, kung German, kung ito ay naka-German, so kailangan nyo yan guys i-translate into English. So, saan ba tayo makakuha ng lawyer na magta-translate ng ating mga papel? So, noon wala naman akong alam, pero dahil nga sa watch ko ng mga videos dito sa YouTube, marami akong nalalaman at nag-join ako sa mga groups, and then tatanong ako doon saan ba ako pwede pa-translate. So, sa German Embassy guys, mayroon doon lawyer na nagtra-translate. So, yung sa akin, yung taga Davao. So, legit yan guys, legit. Nakalagay doon sa German Embassy na lawyer na yun. So, check nyo lang yung German Embassy. Andoon yung mga lawyers na accredited ng German Embassy na mag-translate ng ating German papers into English. So, by pages yung kanilang singil. And legit siya guys, I promise, dahil naka-experience na kami doon. So, yun lang. And then, ano ba ang gagawin? Pag nag-gather nyo na guys, yung ganyang mga documents, ano ba yung susunod? So, yun yung tatalakayin natin sa susunod na videos. Ayan. Videos o video. Ayan. So, thank you for watching and see you in my next vlog. Ano ba yung step by step na gagawin pag nasa kamay mo na lahat ng mga requirements? Kasi, na-advise ko guys na kailangan nyo ipunin lahat yun para isahang lakad na, parang hindi na tayo maguluhan. So, watch my video soon. Bye!